Meron akong 7 na bumagsak sa kamay ng batas. Ang isa arestado, ang iba sumurrender, yung iba ay na karamihan huli yan. Kahit na sumurrender, arrested na sila, ang turing yan. Iparinig ko sa inyo ang update ng Pangulo. Yung kanyang ginagawa araw-araw, especially sa pagtutok sa warrant of arrest at progreso ng investigasyon at kaso na sa mga abusado, lalo tigit nga po sa issue ng korupsyon sa ating bansa. Ito yung report ng Pangulo. Thank you sa RTBM. Thank you sa social media ng ating Pangulo. Kahit Sunday kahapon, ito na yung kanyang sinabi at warning na rin, paalaala doon sa mga pwedeng makasuhan ng obstruction of justice. Kumukupkup sa mga wanted, kumukupkup sa mga may warrant of arrest. Mabigat po yan. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin yung mga may balak na tulungan itong mga ito ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila at para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustodya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang nananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag na nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit pa paano, mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Antindi malinaw yan Malinaw yan, ang pati warning ay ginawa. Kaya ko po sinabi na under pressure ang lahat, especially ang nasa gobyerno. Presidente yan Presidente yung kahit anong oras, isisingit niya sa kanyang schedule, magbigay ng announcement kung ano ang update ng mga investigasyon at pag-aresto at warrant of arrest. So, kaya sabi ko lahat, kasi ongoing investigation ng DOJ at saka ICI at Ombudsman. Marami ho yung kakasuhan yan Yung korte naman, oras na maipal yung kaso, ang bilis din na maglalabas ng warrant of arrest. At siyempre, yung mga otoridad, law enforcement agency, tulad ng PNP at NBI, lahat yan. Okay? Mananagot. Lahat yan ay dapat po ay bilisan nila ang paghuli. Kasi gusto ng Pangulo, araw-araw may development. Araw-araw may re-report siya sa bayan. Kahit anong ginagawa niya, isisingit at isisingit. Dahil yun ang kanyang pangako. Huwag niyong kalimutan doon sa July 28. Itong last July, State of the Nation Address. Nung i-expose niya at ipinatigil ang graft and corruption, sabi niya, magre-report siya sa bayan. At kanyang ipapublish ang lahat ng mga masasakot dito. At ito na yung nangyayari. Investigasyon, due process, tapos pa ng kaso, warrant of arrest, paghuli niya. At yung warning, napakahalaga niya na sinabi ko na una isang araw pa sa inyo. Dahil alam ko yan. Ang mga mahuhuli sa loob ng bahay, opisina o anuman lugar, yung mga tao doon kasama under investigation. At pag napatunayan, kinupkup nila ang may warrant of arrest, may kaso or wanted, obstruction of justice ang aabutin nyo. Hindi nagbibiro ang gobyerno. Sinabi na ng Pangulo, gagawin niya ng mga otoridad, NBI at pulis. Kaya ako sa inyo, isumbong nyo kahit kaibigan, kamag-anak yan, ano mang relasyon nyo.
isumbong nyo or payuhan nyo mag-surrender. Huwag magtago. Pag yan ay nagtago at sa loob ng bahay nyo o property nyo, liable po kayo sa crime, sa obstruction of justice. Ganon ang mangyari. Ang hindi susuporta sa labang ito ng gobyerno at ng mamamayan, hindi maka-Pilipino. Makasarili. Ang kokontra sa ginagawa ng gobyerno na mag-imbestiga, kasuhan, ipakulong, kumpiskahin ang nakaw na yaman ng mga involved dito, politiko, kontraktor, at saka district engineer at kahit sino. Hindi kayo Pilipino. Baka sarili kayo. Malamang membro kayo ng anti-Marcos. Malamang mga troll at basher kayo, saradong isip. Or kayo ay mga maka-Duterte na iisa lang ang inyong pinaniwalaan. Si Duterte magaling. Kung magaling yan, dapat hindi nakakulong yan. Kung magaling yung mga Duterte, dapat sumusunod sa rule of law. Dapat sumusunod sa batas. Wala naman hong ganun Sama-sama kayong, wala kayong ultimong inyong panaginip, inyong bangungot, inyong pangarap, mang-agaw lang ng gobyerno. Bakit hindi nyo subukan tumulong na lang kayo? Bakit hindi nyo subukan tumulong kayo sa pagpapatupad ng batas na ginagawa naman ni Pangulong Marcos kung totoo kayong mga mamamayan? Yung mga sinasabing bayaran, bias, kalokohan yan. Sinasabi niya yan kasi hindi pabor sa inyo ang topic. Kasi hindi pabor sa inyo ang ginagawa ng gobyerno. Wala akong pakialam sa inyo. Manigas kayo, mainggit kayo, mamatay kayo sa inggit. Sa totoo lang, sorry po. At nasasabi ko ito dahil paulit-ulit na lang ho yung inyong akusasyon sa loob ng 3 taon. Wala ni isa kayong napatunayan. Pero paulit-ulit yung ginagawa. Kaya ang turing ko sa mga ayaw sumuporta sa gobyernong ito, tapos ang gusto nilang mga agaw, yung mga yan ay may pagkabobo talaga. Walang alam kung hindi ang sarili lang. Mang agaw, wala naman kayong agenda. Wala kayong programa. Ang agenda nyo, mag-take over lang. Sino kayo? Wala. Hindi kayo magtatagumpay. Manigas kayo. Tulungan nyo ang gobyerno, tulungan nyo ang mga otoridad, isumbong nyo ang kinasuhan, ipakulong ang lahat ng mga posibleng nagsamantala sa pera ng bayan. Yan ang obligasyon nyo. Diyan kayo karapat-dapat. Kagalang-galang. Pero kung kayo kukontra sa investigasyon, kakampihan pa nyo ang kinakasuhan, ipagtatanggol pa nyo ang mga kinakasuhan at korap na mga taga-gobyerno o nasa labas ng gobyerno, walang kakwenta-kwentang tao pa. Walang kakwenta-kwentang tao pa yun. Sa bagay, yung mga troll naman tsaka baser ay nag-ooperate yan 2 tao lang 100 cellphone, 100 computer, computerized yung galaw, puro troll. Wala yan. Huwag kayong padala dyan. Kaya ko lang inuulit na ipaliwanag yan kasi para lang malaman nyo na seryoso ang pamahalaan under President Marcos. Suportahan natin. Minahon na. District Engineer ng Mimaropa. Hindi nga pinangalanan ng Pangulo, hindi na pinatulan. Pero pinangalanan ko na isang araw, di ba? Si Dennis Abayon. Engineer ng Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Ayan. At yung Regional Director, ang arestado nga 7 na Ayun, di ba? Ang ganda, di ba? At alam nyo, huwag tayo magmadali. Sunod-sunod yan. Kasi pag kami nadali, magrarambol ang mga ebidensya. Magkakagulo ang dokumento, baka ma-dismiss. Case build-up po ang ginawa ng gobyerno. Mabagal, pero swabe ang dating. Nakita nyo? Hindi nyo nakita yung case build-up at saka yung mabagal na galaw, pero seryoso or may konkreto. Di ba? Unang file pa lang sa Sandigang Bayan ng mga kaso laban kay Saldico, di ba pa? Anong ginawa? Rapol ka agad. Pagkatapos ng rapol, na-evaluate ka agad sa Sandigang Bayan, may probable cause, warrant of arrest ka agad. Yun na. Yun na yung pagpapatunay ng case build-up or hindi bara-barang pagpapay ng kaso. Kasi ang gusto ng gobyerno under President Marcos, may ebidensya para hindi ma-dismiss. May ebidensya para magkaroon ng warrant of arrest. Pag may warrant of arrest, para sila makulong. At pagka nililitis na patunayan dahil sa lakas ng ebidensya, tuloy-tuloy na. Ayan. Ganun po. Nakita niyo yung tungkol sa Pogo? Nakita niyo. Dahan-dahan din yung pagpapay ng kaso dahil sinigurado nila yung convicted na. Ang bilis. Di ba last year lang maingay ang investigasyon sa Pogo doon kay dating Mayor Alice Goo. Di ba? At saka kanyang kasamahan. Makita niyo. 1 taon pa lang. Convicted na kagad. Kasi pag matibay ang ebidensya, mabilis ang proseso, mabilis ang katarungan. Ganito, kung gaano kabilis ang paglilitis, pagdesisyon ng korte, doon sa Pogo, kung saan convicted na yung marami dyan. Alice Goo at iba pa. Yun ang mangyayari. Tapos na ang trial sa kanila, ulong na.
Ganyan ang sa korupsyon. Dahil yung POGO, korupsyon din. Flood control infrastructure project, korupsyon din. Kaya ganyan po kabilis. Tandaan nyo, next year, baka makakita tayo ng hahatulan na ng habang buhay na pagkakakulong. Kasi yun po ang pinakamataas. Plunder Law Anti-Graft Practices Act, habang buhay na pagkakakulong sa mga government official na sangkot. Congressman, senador, taga-DPWS, at saka kung sino man, gano'n ang mangyayari. Sinampulan na. Kaya yung mga palagi naghahanap ng accomplishment, parati naghahanap ng botas, walang nakitang positibo, puro negatibo, puro banat, puro destabilization, puro panlalait, puro pamimersonal, puro ang husgay, bayaran, bias, ay lumang tugtugin na yan, maglupasay kayo kahit kayo maglupasay. Wala nang naniniwala sa inyo, kayo na lang yan. Kasi ang lahat ng inyong paratang, lahat ng inyong sinasabi, garbage, basura, kasi wala kayong napatunayan kahit isa. Ang gobyerno, bago nag-akusa at kung mayroong mga akusasyon, nag-imbestiga. Pagkatapos ng investigasyon, may ebidensya, ipinailang kaso. Ngayon, pinapa-aresto na. Yan ang tamang gobyerno. Yan ang tamang proseso. Hindi shortcut. Hindi katulad ng panahon nyo, tokhang dito, tokhang doon. Di ba? O nangyari, kulong. Tapos sasabihin nyo, ipinakulong ng gobyerno, kalokohan, kabubukan. Hindi gobyerno ng Pilipinas ang nagpakulong kay Duterte. Hindi gobyerno ng Pilipinas ang magpapakulong sa co-accused sa crime against humanity dahil sa inyong pang-abuso. International Court. Bakit? Kasi Pilipino ang complainant doon. Pilipino ang nagpunta ron para ireklamo kasi wala silang tiwala sa korte sa Pilipinas during Duterte administration. Yan ang totoo. Ngayon, may tiwala na dahil yan ang layunin ni Pangulong Marcos at ng gobyernong ito. Rule of law, walang human rights violation, wala nang tokang. Kahit sino, malaking tao o pangkaraniwan, batas ang pinahihiral. Yan ang maganda. Di ba? Kaya yung mga troll, mga galit sa gobyerno until now, kasi hindi sila sanay sa due process. Hindi sila sanay sa rule of law. Ang nakasanayan nila, pagmumura, pagbabanta, at saka tukhang, ng walang kalaban-laban, without warrant of arrest, without evidence, tinukhang, katok, sabay putok, todas. Yun, kulong sila ngayon. Diba? Sa totoo lang. Ha? Binabalikan ko lang ang nakaraan. Walang personal na nation lang. Hindi fake news yan. On record sa Philippine government, sa international community, kung ano ang nangyari noon at nangyayari ngayon. Ngayon, dahil kaya suportado ng mga negosyante at ng matitinong gobyerno at maraming Pilipinong matitino kasi yung batas pinapairal. Nagnakaw kayo sa pera ng bayan, makukulong ka.